Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi Yes! mga tinapay! Yes! Praise God! Amen. Magandang gabi mga kapatid at welcome po ulit sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yes. Tayo po ngayon ay nasa ika-18 linggo sa karaniwang panahon at ginugunita din natin ang St. John the Baptist Marie Vianney Sunday. Amen. At ang ating pong unang pagbasa ay bibigyan po ng refleksyon ng ating kapatid na si Gerald. Okay mga brother, simulan natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. So, alam niyo mga kapatid, nakakatuwa tong unang pagbasa. Parang ngayon ko lang to nabasa. Gusto kong basahin lang Kasi ang unang pagbasa kay Isaías, lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw. Narito ang tubig. Lumapit kayo mga walang salapi. Bumili kayo ng pagkain at kainin ninyo. Lumapit kayo, bumili ng alak Uy. at gatas kahit walang salaping pangbayad. Uy. Okay. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinikita sa mga bagay na hindi nagbibigay sa inyo ng kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang mga pinakamasarap na pagkain. Wow. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin at pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Amen. Oo. Doon pala sa pangalawang talata yata yun. Natuwa ako, no? Humiling kayo at bumildo kayo ng alak at gatas, no? Kahit walang pambayad. No? Relate na relate kayo. Hindi. Actually, kidding aside, sobrang linaw yung mensahe ng unang pagbasa na pinadaan ni Lord kay Propeta Isaías. Kasi tinutukoy at tinutumbok dito ng ating Panginoon na labis-labis ang biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Kahit humiling ka ng anong gusto mo, kahit ano yung hilingin mo, ibibigay yan ng ating Diyos. No? Di ba ngayong isang linggo, yung kay Solomon, Oo. nagpakita sa panaginip, humiling ka kung anong gusto mo. Oo. Ngayon, parang humiling ka, sinasabi dito sa unang pagbasa, humiling ka at kanyang bibigay. Amen. Kung ano yung paborito mo, kung ano yung kakaligaya mo, kasi ganun magmahal ang Diyos. Amen. At sinasabi din dito na ba't ka daw gumagastos, ba't ka daw naglalabas ng salapi sa mga walang makalbulong bagay. Marami kang salapi, marami kang pinagkikitaan, maganda hanap buhay mo. Pero saan mo pinupunta o saan napaparoon yung kinikita mo? Tama. No? Kung ang kinikita mo daw ba may kasaysay or may yung Kabuluhan. may kabuluhan. May Oo, tama ka purpose. po, may purpose, no? Yun. So sinasabi ng Diyos na dapat kung ano man yung yaman o salapi na binibigay o meron ka, dapat ilagay mo naman sa tama. Tama. O hindi lang yung pang sarili. Yes. Kaya sabi din ng ating Panginoon, kung siya ang magbibigay, talagang ikakabubusog natin. No? Amen. Siya ang magbibigay ng pagkain na masarap na talagang ikabubuhay natin. Amen. Mula sa espiritu, sa pisikal, talagang bubuhayin ka ng Diyos. Yes. At may nabasa pa nga ako dito, no? At sabi nga daw dito na bakit ninyo inuubos ang perang kinikita sa mga bagay na hindi nabibigay sa inyo ng kasiyahan? So, hindi nabibigay ng kasiyahan. So, ibig sabihin, may pera ka, binebenta o binibili mo yung gusto mo, pero hindi ka masaya. May pera ka, nilalaan mo to sa walang purpose o katuturan na bagay, pero hindi ka masaya. So, dapat pala, kung may pera ka at ilalagay mo nga yun sa tama, dapat maging masaya ka. Kasi alam mo mga brothers, may share ko, di ba nga ang aking negosyo ay sa pagkain. Sarap magluto niyo. Uy, papatikman ko kayo ng nilagang itlog. Sarap kaya po ito. Kahit anong klaseng itlog. Kasi nagdadala ko ng nag-garasyon ako ng pagkain sa isang ahensya sa na araw-araw dadala ko diyan. May kalaban na ako. Huh? May kalaban na ako. Pero mga kapatid,
hindi ako natatakot, hindi ako nagwo-worry na may may katunggali sa negosyo ko. Kasi alam mo mas masarap yung sa'yo. Hindi naman sa ganun. Hindi ako, bro, masarap talaga. Praise God, praise God. Hindi ako nagwo-worry na baka makuha niya yung mga ko or matalo ako. Hindi ako nagwo-worry. Actually, natutuwa nga ako. May kompetensya ka na, challenge ka. Isang beses nga, sabi sa akin, ang pangalan niya si Kuya Cesar din ang pangalan niya. Dito Cesar pala. Sabi niya sa akin, Gerald, ikaw rin ba nagluluto? Kuya, ako din nagmamalengke. Talaga, magkano binibenta mong pagkain? Sinabi ko, ganyan-ganyan presyo. Actually siya, lang daw siya, nautusan na ng kanyang amo. So ngayon, yung lahat, hindi naman middleman, parang utusan, parang may benta lahat ng pagkain. Salesman. Oo. Ngayon, sabi daw niya sa akin na kailangan maubos yung pagkain na binibenta niya. So sa akin, kasi ako nagpapasobra ng pagkain, hindi ko na ibinenta. Natutuwa ako kasi in the sense na kailangan ko din siya tulungan, makabenta. Tama. Oo. Meron siyang nabenta, 2. Nakita ko kasi yun eh. Tapos parang medyo nahabag ako. Sabi ko, itong mga tira ko, di ko nabibenta to. Nilagay ko na sa plastic, nilagay ko na sa kotse. Sa office namin, commission. Yun sana, lakas lang ng ulan. Lakas lang ng Kaya yun, sabi ko, doon na lang po kayo sa kabila kay Kuya dito. May mga tira pa po. Although mayroon ako, hindi ko na pinakita sa kanila. So yun, parang nakontento ako sa kung ano yung binigay sa akin ng Diyos. Na kailangan ko din i-share yung biyaya ng Diyos na kailangan niya ding makabenta din ng pagkain, So ang pinopoint or yung aral nga sa ating unang pagbasa, dapat maging masaya tayo kung ano man yung ginagastos natin, yung pinaglalaanan natin. Kasi ang pera na yan tayo lang naman isa steward ng ganyan mga possession, Dapat maging masaya tayo kung saan natin siya ilalagay, kung sa mabuti, sa masama, or sa pansarili nating katuturan. O kaya sa pansariling kagustuhan lang din natin. Kasi kung sa sarili lang natin talagang hindi ka makakontento, hindi ka magiging masaya. Yes, amen. Well, ako naman bro, nung binabasa mo yung unang pagbasa, kaya medyo napapangiti ako kasi Bakit? sa totoo lang, ang naaalala ko talaga, yung prosperity gospel. Masakit mang isipin, ang dami kasing ginagamit yung salita ng Diyos para pagkakitaan. Sinasabi nila, kailangan magbigay ka sa Diyos, no? Tapos ibabalik sa iyo ng Diyos yan ng 10 folds, 100 folds. Pero diyan mga kapatid, kitang-kita po natin, libre po ang grasya ng Diyos. Walang bayad. No? Hindi mo kailangan bayaran ng Diyos. Bibigyan ka niya dahil nag-uumapaw yung kanyang grasya. Amen. Kapag sinasabi sa iyo na kailangan mong magbayad or magbigay para pagpalain ka ng Diyos, ingat po tayo ng konti mga kapatid kasi hindi po for sale ang grasya ng Panginoon. Ang sinasabi po ng Bible about sa pagbibigay, yung pong may galak sa puso. Hindi po tayo bibigyan ni Lord ng presyo kung ano yung gusto nating ibalik sa Kanya. Yes. At syempre mga kapatid, yung sinasabi niyang pagbibigay, ang tama pong pagbibigay sa Panginoon, sa kapwa po yun itinutulong. No? Hindi po for sale ang grasya ng ating Panginoon. Pagka naka-encounter po kayo ng gano'n, medyo konting ingat po tayo kasi alam niyo na mga kapatid, malinaw na po sinasabi ng Bible, libre po ang grasya ng Panginoon. Hindi po yun pinagbibili. Right. Tsaka sinasabi diyan na si Lord, provider talaga siya. Ayan. Yes. Hindi kanya papabayaan. Yes. Hindi kanya hayaang magutom. Tingnan niyo po kami, ang tataba namin. Yes. Parang Hindi na masyadong itaas. simula nung nag-serve tayo pero never naman tayong nagutom. At nagtataba ang panga tayo. Wala, kasi si Jay, napakapayat dati niya. Totoo. Talagang Tunay, sobrang pwede. marami sa atin, no? Dito na tayo nagtabaan. May tumaba, may pumayat naman, tumaba na naman. Nagkabuhok, tapos tumaba ng buhok, mga ganun. Pero still, we believe na si Lord talagang mahalin mo lang siya, unahin mo lang siya. Hindi ka niya gugutumin. Yung pamilya mo, hindi niya rin papabayaan.
lalasingin ka pa nga. Oo. Bigyan ka araw ng alak, no? Mamili ka daw. Pero syempre, in a moderation lang yan. Hindi naman ibig sabihin ng pagbasa natin na sabi, mamili ka ng alak o gatas. Syempre, ibig sabihin nun, mag-enjoy ka, pero wag mo naman, wag yung sobra. No? Yun, so talagang, we are reminded na ang ating Panginoon, hindi tayo papabayaan. Amen. So, okay mga brothers, so dako Amen. tayo sa ikalawang pagbasa na bibigyang pananaw ni Brother Mark. Amen. Praise God. So, ang ating ikalawang pagbasa ay mula sa Roma 8:35-37 to 39. So, itong ating ikalawang pagbasa ay napakaganda. Kasi dito natin malalaman, matututunan, at mas ma-appreciate na kahit anong mangyari, mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kahit ano pa yan, kahit anong problema pa yan, Amen. kahit anong sakuna pa yan, kahit anong pag-uusig, problema, even kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. No? Kasi minsan tayo parang grabe. Pinaparusahan ata ako ng Panginoon. Ganyan tayo kasi parang puro problema o kaya may magkakasakit or basta magkakaroon ka ng ibang challenge na feeling mo dahil may nagawa kang kasalanan, may nagawa kang mali. Pakiramdam natin pinaparusahan tayo ng ating Panginoon. So, hindi po ganun. Ang Panginoon natin ay mahal na mahal tayo. Amen. Yes, dinidisiplina tayo ng ating Panginoon, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi niya tayo mahal at tayo iniiwan na niya, pinapabayaan. Amen. So, may mga challenge sa atin, may mga problema, pero isang way din ng ating Panginoon para ipakita sa atin na tayo ay mahal niya. So, bakit niya tayo binibigyan ng challenge? Kasi ayaw niyang maging mahina lang tayo habang mapapansin natin sa mga problema natin, no? Ang dami na nating nalampasan. Kung isipin natin yung mga problema natin dati, parang grabe, nalampasan ko yun. Oo. No? Yung problema na yun. Tapos eto, mas malakas yung loob ko ngayon na kaya kong gawin lahat. Nalampasan ko ngayon, ito pa kayong mga problema na to. At yung mga parating pa. So, isipin mo lang kung ikaw ay naging mahina at sumuko ka na sa mga challenge na yon. Paano ka pa i-bless ng Panginoon? Kasi yung blessing, lagi may kaakibat na challenge. No? Magkaroon ka ng pera, may challenge. Paano ko ba ito ayusin yung pera ko? Natakot ka kung paano mo siya, baka maubos. No? Saan ko ba siya dapat gamitin? No? So, napaka-importante po na tayo nalalaman natin na kahit ano pong mangyari sa buhay natin, naandyan ang ating Panginoon. Hindi tayo iiwan. Sabi nga, kahit sa kamatayan, naandun siya. Mas malapit na nga pag sa kamatayan kasi, yun na yung way para tayo mapalapit lalo sa Kanya at mapuntahan siya sa langit. No? So, wala namang, hindi naman tayo makapunta sa langit nang hindi tayo namamatay. So, di ba, lagi nga may joke, sinong gusto punta sa langit? Taas ang kamay, no? Mga ganun eh. Ang isusunod na tanong, sinong gusto nang mamatay? Babaan mo ng kamay. Mga natatakot. Pero, yun nga po, even yung kamatayan ay way ng ating Panginoon para ipakitang never kitang iiwan. So, napakagandang reminder sa atin nun. Kasi, yun nga, pag may dumating sa ating challenge, iisipin natin na, andyan ang aking Panginoon. Andyan siya, tutulungan niya ako, sasamahan niya ako sa mga pinagdadaanan ko na to. At alam ko, bibigyan niya sa akin lahat ng kailangan ko para malutas ko to. Sasamahan niya ako. At minsan nga, kahit wala tayong gawin, siya rin lulutas. So, yung pagkakataon sa buhay natin na yung problema natin, dahil hindi natin alam anong gagawin natin. Lord, ikaw na yung bahala. Mas makikita mo na lang solve na siya.
Imbis na mag-worry tayo, pinagpapasa Diyos natin ang ating mga pinagdadaanan, lalo na't hindi natin kaya. Pero yun nga, napaka-importante kasi na alam natin kung paano humingi ng tulong sa Panginoon. Simula pa lang, Lord, tulungan niyo ako. Ano bang gagawin ko dito? Lord, may mga, alam ko, hindi ito yung unang problema. Marami pang susunod. Samahan niyo ako. At doon mo mararamdaman talaga kung gaano kagaling ang Panginoon sa buhay mo. No? Sa buhay ko po, kung may kukwento ko lang, talagang hindi po ng mga pinagdadaanan. Amen. Pero, sa grasya at awa ng ating Panginoon, eto, tinutuloy po natin ang ating buhay kasi andyan ang ating Panginoon at naandyan ka. Andyan siya para samahan tayo. Hindi lang naman sa sa lungkot, even sa tagumpay natin, naandyan ang ating Panginoon. Yun ang wag pong mawawala sa isip natin. Na pag tayo ay maluwag, tayo ay masaya, tayo ay maginhawa, tayo ay nagtatagumpay, kailangan itaas natin to sa ating Panginoon. At wag na wag po tayo makakalimot. Kasi minsan pag sobrang saya natin or sobrang luwag natin, parang parang nagiging tayo, parang complacent na hindi okay lang ako, kahit hindi ka na masyado nagpe-pray kasi okay ka lang naman no. Tapos magpe-pray ka lang talaga pagka sobrang dami mo ng challenge, sobrang dami mo problema. Pero still, kailangan mas magdasal tayo, mas lumapit tayo sa Kanya pag may blessing. Mas magpasalamat tayo at lahat ng papuri ibigay natin sa ating Panginoon. Kasi yun ang nararapat sa Kanya at para po patuloy na iparamdam ng ating Panginoon na tayo ay mahal na mahal niya. Never niya tayong iiwan. Lagi siyang naandyan. At patuloy niya tayong pagbibigyan sa ating mga kahilingan. Gaya nung sa unang pagbasa na magdasal lang tayo, sabihin lang natin sa Kanya kung yung mga kailangan natin. For sure ang ating Panginoon nakikinig at never kang iiwan dahil walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Napakasarap pakinggan talaga nung na yun. Walang makakapaghiwalay. Yes. Kahit na alam naman nating lahat na base dun sa mga narinig natin mga teachings. Paano naman yung sinasabi na ang magdadala sa iyo sa impyerno, di ba yung sarili mo? So, ibig sabihin, kaya mo palang ihiwalay ikaw pala yung may kakayahan para mawalay ka sa pagmamahal ng ating Panginoon. Well, mga kapatid, hindi rin po totoo yun. Kahit ikaw, wala kang power na ihiwalay yung sarili mo sa pagmamahal ng Diyos. Kasi kahit tinalikuran mo na siya, kahit inayawan mo na siya, habang nabubuhay ka pa dito, mahal ka pa rin niya. Gagawa pa rin siya ng paraan. Amen. Para bumalik ka sa Kanya. Wag lang yung talagang namatay ka na inayawan mo siya. Wala na talaga. Di ba? Tapos na yun. Pero, sabi nga ni Brother Mag, magandang panghawakan natin yung mga kapatid. Kasi, sa daming problema, sa lungkot ng buhay, pag wala tayong pinanghahawakang pag-asa, mahirap makasurvive. Yes. Okay, so yun, tapos na yung ating una at pangalawang pagbasa. At ngayon naman, idadako tayo sa ating mabuting balita na bibigyan ng reflection ni Brother Fernand. Okay, thank you Brother Mike. Ang ating mabuting balita para sa darating na Misa sa Sunday ay mula po sa Mateo chapter 14 verses 13 to 21. So, 2 parts to mga kapatid, no? Yung sino-showcase na katangian ng ating Panginoong Jesucristo. So, una, yung pagiging tao niya. Amen. No? Kasi, yung sa unang part mababasa natin mga kapatid, nabalitaan ni Jesus na namatay na si Juan Bautista. So, syempre, nalungkot ang ating Panginoon. Kasi si Juan Bautista ay second cousin po ng ating Panginoong Jesucristo. Anak po siya ni Elizabeth na pinsan po ni Mama Mary. Okay. So, syempre, si Jesus Christ, nagduluksa to. Namatay yung second cousin mo. Tsaka, hindi lang siya basta-basta second cousin. Si John yung nagbaptize sa kanya, di ba? Sa Jordan River.
So, ang ginawa ng ating Panginoon, sumakay siya ng bangka, pumalaot siya. Pero, nung nakita niya yung napakaraming tao na sumunod sa kanya, nagdalang habag siya dun sa mga tao. Sa halip na unahin niya yung pansarili niya, yung pagluluksa niya, ang ginawa niya, pinagaling niya yung mga may sakit na dala ng mga tao. So, pinapakita dito mga kapatid, kung gaano ka-selfless ang ating Panginoon. Tayo mga kapatid, naranasan na rin nating maulila at a certain point of our lives. No? Kahit sino pang relative yan, naulila na tayo. May moment na gusto natin, syempre, konting space. Para makapag-luksa ka, di ba? Pero si Lord, hindi. Mas importante sa Kanya, natulungan yung Kanyang mananampalataya, yung mga sumusunod sa Kanya, yung naniniwala sa Kanya. At sa pangalawang part naman mga kapatid, ito naman yung pinakain niya yung 5,000 kalalakihan. Hindi pa kasama doon yung babae at mga bata. Sikat na sikat tong himala na to mga kapatid. Kasi itong feeding of the 5,000, ito lang yung miracle ng ating Panginoong Jesucristo na makikita sa lahat ng gospel. Kay Matthew, kay Luke, kay John, at saka kay Mark. Yan. Bukod sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ito lang yung miracle niya na mababasa dun sa 4. Kasi mga kapatid, sobrang significant po nitong himala ng pagpapakain niya sa mga sumunod sa kanya. Kasi pinakita dito, una, kung paano tinutulungan ng ating Panginoon ang kanyang congregation, nagtutulungan sila. Yes. Hindi nagmagic si Jesus ng pagkain, no? Ang ginawa ng ating Panginoon. Ano yung meron tayo diyan? So, 2 isda at 5 tinapay, kung di ako nagkakamali. Tama. Ipinag-pray ng ating Panginoon. Napakain 5,000 kalalakihan. Hindi pa kasama ang bata at kababaihan. Isang city na yun eh. Isang population na yun ng isang city. At sumobra pa po ng 12 kaing. Which represents the 12 tribes na pinangakuan ng ating Diyos na kanyang pagpapalain. Ibig sabihin, nag-uumapaw ang grasya ng Diyos. Amen. Hindi lang siya sapat, sobra pa siya para sa lahat. Tama. Ayan. Amen. At pinapakita rin ng himalang ito, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ang totoong pastol. Kasi, yung kanyang mga tupa, nakaupo sa green pastures. Busog. Hindi lang physically, kundi spiritually. Nung mga oras na yun, walang kinailangan ang mga tao na hindi ipinrovide ng ating Panginoon. Ang ginagawa lang nila, nakikinig lang sila sa pangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Wala silang kinailangan. Hindi umulan, hindi lumindol, walang mababangis na hayop na pumunta, walang kahit na walang kaabe-aberya. Busog pa sila, relax pa sila. Pinakita rin dito mga kapatid, kung paano yung takot ng mga alagad ay normal lang na maramdaman nating mga tao. Kasi mga kapatid sila, sobrang dami na nilang na-witness na miracle ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nung time na yun, dahil nasa disyerto sila, nasa ilang sila, at maggagabi na, ang sinabi nila sa ating Panginoon, pauwiin niyo na po yung mga tao kasi nasa disyerto po tayo eh. Magugutom na po yan, wala tayong Kumbaga, sila na first-hand witnesses ng miracle ng ating Panginoon. Nag-worry pa. Hindi pa rin nila maisip na, hindi, si Lord bahala dito. Kumbaga, pinapaalala rin sa atin ng basahin ito mga kapatid, na normal lang po na tayo ay matakot, mag-alala. Huwag po kayong magigilty masyado, no? Kasi ang tao po likas talaga na mahina ang loob. Ang kailangan po natin mga kapatid, pag may sinabi na ang ating Panginoon, sumunod tayo. Kasi nung inutusan niya yung kanyang mga alagad, sumunod sila, di ba? At ano ang nangyari? Naghimala ang ating Panginoon. At sa sobrang ganda ng himala na to, yung 4 na prophets,
na gumawa ng 4 na gospel, lahat sila itinala nila sa kanilang libro, yung himalang ito ng ating Panginoon. So mga kapatid, bottom line, no? Again, pinapakita ng ating Panginoon, tayo ang inuuna niya. Yes. At ang provision niya, sobra sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen. Sobra. Amen. Ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, piliin din natin siya. Unahin natin siya. Yes. Kasi kung hindi tayo sumama dun sa 5,000, yung mga hindi sumama dun, yung mga nagpaiwan sa bahay, hindi nagtiyagang maglakad at sumunod sa ating Panginoon, hindi nila na-experience yung miracle. So tayo, mga kapatid, magpapaiwan ba tayo dun sa 5,000? Tayo ba yung maiiwan sa bahay? Tayo ba yung hindi maglalakad at hindi susunod sa ating Panginoon? Paano natin makukuha yung grasya? Di ba? Amen. Alangan naman, mga kapatid, na noong namumroblema sila yung mga alagad sa ipapakain, ano? Hahanap pa ba sila ng iba? O sumama pa kayo, kulang yung pagkain namin eh. Yung palang nandun, pinroblema na nila. Pero pinatunayan niya ng ating Panginoon, dahil nandito kayo, dahil ako yung pinili nyo, ako bahala, no? At yung ibibigay ko sa inyo, sobra pa. So, mga kapatid, kung gusto rin natin na makibahagi dun sa tinapay at isda na pinaghati-hati ng ating Panginoon, pumunta tayo kung nasan siya. Maglakad tayo, sundan natin siya. At siya yung unahin natin. Kasi, mga kapatid, kung hindi mo aasamin yung grasya niya, hindi mo yun makukuha. Amen. Yun. Dito sa gospel na to, dito nakuha yung yung katagang siksik, liglig, umaapaw. Amen. Kasi imaginein mo sa 5 tinapay, 2 isda, 5,000 pinakain mo. Lalaki lang yun. Wala pang babae at bata. Yes. May sumobra pa 12 kain. 12 Alam niyo yung kain, yung parang basket siya na last time na Lagay ng mangga. lagay ng mga mangga santo, ganyan. Tsaka malaki talaga yun. Malaki talaga, talagang siksik pa yun kung makaano. So, naalala ko yung parang sabi nga sa amin nung yung pinasukan ko, yung nagturo sa amin pare sa simbahan sa Manggahan dati nung pare si Father Mark. Tandaan niyo tong verse na to, itong Mateo na to, na dito talaga kinuha yung biyaya ng Diyos na ang biyaya ng Diyos ay siksik, liglig, umaapaw. Kasi nga sa binigay niyang isda at tinapay. Umaapaw talaga. Talaga, oo. Tsaka importante rin talaga yung nakikinig ka at pinag-aaralan mo yung salita ng Panginoon. Kasi, ang ginawa ng Panginoon doon sa 5,000 na yun, at sobra pa kasi hindi pa nga kasama yung babae at mga bata, is nagturo siya, nagkwento siya, no? At dahil sa mga pagtuturo ng ating Panginoon na yun, nabusog sila spiritually. Amen. No? At yung natutunan nilang yun, grabe yung nagiging effect sa buhay nila. Naging effect sa buhay nila kasi doon nila makikita yung tunay na ligaya, doon nila na-experience yung tunay na ligaya. At never mo yung makikita kahit saan. Walang ibang makakapagbigay nun kundi yung ating Panginoon. Kaya, yun nga, lumapit tayo sa ating Panginoon. Kilalanin natin siya. Makinig tayo sa Kanya pag nagsasalita siya. At never na never na tayong papabayaan. No? Laging provisions ang pinag-uusapan natin ngayon. No? Talagang hindi kita iiwan. Eto, mamili ka, gatas, alak, o ano pang gusto mo. Lahat ng masasarap. Lahat ng masarap. Favorite. Ito yung isda at saka yung tinapay, no? Talagang ang ating Panginoon, hindi ka lang niya bubusugin physically. Magtatabaan talaga lahat. But more importantly, spiritually, gusto ng ating Panginoon na mas mapalapit tayo sa Kanya, mas magtiwala tayo sa Kanya, at mamuhay tayo ng naaayon sa Kanya. Amen. 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 So, okay. Ang ganda ng mga pagbasa natin, no? Talagang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. So, ngayon naman, alamin natin yung koneksyon ng 3 binasa natin na bibigyan ng explanation ng ating kapatid na si Brother Fernand. Okay. So, mga kapatid, so maliwanag, no? Provisions. No? Yes. God will provide. Ayan. Yes. At
pinapakita dito mga kapatid kung ano man yung pagkagutom natin, yung makamundong pagkagutom natin, Yes. ay papalitan ng walang hanggang tagumpay ng ating Panginoon. Amen. Kasi mga kapatid, God knows our limitations, God knows our weaknesses, our wants, our needs, at willing siyang punan lahat yon ng sobra pa. Basta, piliin lang natin na matanggap yun. Amen. Iniaabot niya yun. 2 kamay, iniaabot niya. Kung hindi mo aabutin, hindi mo yun makukuha. Yes. Kapag ang gusto mong grasya ay yung sa sarili mong pamamaraan mo makukuha, so hindi yun biyaya ng Panginoon. Or biyaya siya ng Panginoon, pero hindi mo i-attribute sa Panginoon. Yes. Kasi feeling mo, ikaw yung gumawa eh. Which is maling-mali, mga kapatid. Wala tayong kayang gawin, wala tayong kayang ma-achieve nang hindi dahil sa awa ng ating Panginoon. Wala kang mararating kung hindi ipapahintulot ng ating Panginoon. Amen. Hindi sasagana ang buhay mo kung hindi gugustuhin ng ating Panginoon. Yes. Amen. Yung sinasabi sa unang pagbasa, mga kapatid, libre ang grasya ng Diyos. Kaya kung ang pananaw mo sa buhay ay pera ang magpapaikot ng buhay mo, hindi yun galing sa Panginoon. Kasi libre ang grasya ng Diyos eh. Kung ang buhay mo, ituturo mo papunta doon sa kailangan yumaman ako, magtagumpay ako, maging makapangyarihan ako, hindi yun landas na gusto ng ating Panginoon. Sinasabi niya nga, bakit mo uubusin yung kayamanan mo sa walang katuturang bagay? Alam niyo ba bakit walang katuturan yun, mga kapatid? Kasi lahat yun iiwanan natin. Yes. No? Wala siyang silbi sa pupuntahan natin. Dahil yung pupuntahan natin, perpektong lugar. Perpekto ang blessings. Yung dito sa lupang tinatamasa natin, awa at grasya ng Panginoon yun. At ibibigay niya yun ng libre. Basta piliin lang natin siya. Alam niyo mga kapatid, naririnig ko to eh. Sabi, God help those who help themselves. No? Amen. Pero mga kapatid, hindi po sinabi ni Lord yun, no? Ayan nga, malinaw na sinabi niya. Libre ang grasya ng Diyos. Kung ang pagbabasihan mo mga kapatid, yung kaya mong gawin, yung kakayahan mo, dahil tinutulungan mo yung sarili mo, sabi nga, tulungan mo yung sarili mo para Hindi, tinutulungan ka ng Diyos mga kapatid. No? Hindi makukuha ang grasya ng Diyos through works. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang pagtrabahuhan yung grasya ng Diyos. Libre yun, ibibigay yun sa atin. Bakit ngayon tayo gumagawa mga kapatid? Bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Yes. No? Bilang pagtugon sa paanyaya niya sa atin na mahalin ang ating kapwa. Yes. Amen. Na ikalat yung kanyang mabuting balita. Kaya tayo gumagawa. At para yung pananampalataya natin mabuhay. Yes. Kasi nga gumagawa ka eh. At pag nabuhay yung pananampalataya mo, automatic yung grasya parating. Yes. Ang gagawin mo na lang, sasahurin mo. I-enjoy mo. Ganon kabuti, ganon kagaling ang ating Panginoon. Amen. Kaya kahit kailan, hindi ka pwedeng magmalaki sa ating Diyos kasi hindi mo kayang pagtrabahuhan yung kanyang grasya. Kasi kung ang grasya niya ay kayang pagtrabahuhan, magmamalaki ka pa kay Lord. Lord, ang dami ko nang ginawa para sa iyo. Nagtayo pa nga ako ng religion para sa iyo, di ba? May mga ganun eh, no? Ang dami kong pinakaing mahihirap. Bumili ako ng ganito, nag-donate ako sa ganyan. Hindi natin pwedeng sulitin ang ating Panginoon dahil walang katapat yung grasyang ibinigay. Yes. At ang nakakatuwa rito mga kapatid, ang mabuting balita dito mga kapatid, dahil libre yung grasya ng ating Panginoon, madali lang natin yung makukuha. Ang tanging paraan lang, no? Siyempre, lumapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Yes. Nag-iisang daan.
patungo sa grasya ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Ayan mga kapatid, no? Yes, amen. Sobrang nakaka-inspire yung message ng ating Amen. Panginoon. Praise God. At ngayon naman mga kapatid, syempre pakinggan naman natin paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay. Yes. So, Yes. pakinggan natin yung application ng ating kapatid na si Gerald. Oo. Oo, ang ganda ng ating mga basahin ngayon kasi patungkol to sa biyaya ng Panginoon. Yes. Oo. Sa una, ikalawa, pati sa mabuting balita no na talagang ang Panginoon ibibigay sa iyo lahat-lahat ng hindi kulang, no, kundi sobra pa, no, Tama. at labis-labis pa, Mm-mm. no. So sa akin, ma-apply ko tong mga binasa natin or mga basahin natin sa tunay na sa buhay natin pagdating sa pagbabahagi ng biyaya. Yes. Kasi lahat naman tayo nakakatanggap ng biyaya. No? Amen. Miski hirap na hirap tayo, hirap na hirap ako, andyan pa rin ang Diyos para ibigay kung ano yung nararapat sa'yo. Yes. No, ang biyaya, meron nga tayong tawagin na unexpected blessing. Tama. Yes. Oo, yan yung mga talagang sorpresa sa'yo ng Panginoon, sorpresa sa ating Panginoon na hindi natin nakalain na bibigyan tayo ng ganito sa kabila ng sa pinansyal, kakulangan sa pinansyal, miski nga sa kalusugan, talagang bibigyan ka ni Lord ng biglaang biyaya. No? Kaya sa mga biyaya na meron tayo, ibahagi natin. Amen. Oo, ibahagi natin sa anong paraan, kung sa kwarta man, so magbigay tayo ng, syempre, tulong sa simbahan o sa parokya kasi yan talaga yung malaking investment pagdating sa mga kasi ang simbahan naman ay limos lang naman ang hinihingi nila Oo, donation no para sa sa simbahan, mga kailangan kasi alam naman natin walang sahod ng mga kaparian. Tama. Yung mga naglilingkod sa loob ng simbahan, wala namang sinasahod yan. Talagang bukal sa kalooban nila na magsilbi sa parokya. Amen. So, magbigay tayo ng simbahan kahit papaano. Tapos, magbigay din tayo sa mga nangangailangan sa mga foundation. Amen. Sa mga foundation, lalo na higit sa sa mga bata. Oo. Yeah. Di ba nga yung isang beses no Bruno, alam mo tanda ko yun, yung pang birthday na anak ni Brother Robert. Diyan lang sa may bukal ng kapayapaan sa mga kabataan, sa mga bata. Nakikita ko talaga na yung hirap ng estado ng nila kalagayan doon. Yes. So, yun yung gusto ko talagang tulungan na kung hanggang saan yung maaabot ng aking ng kaya. So, yung mga ganung foundation. Tapos pangatlo na i-share natin ng biyaya. Hindi sa financial kundi yung binigay sa yung regalo ng Panginoon through your skills. Kung may wisdom ka, kung may knowledge ka, i-share mo hindi yung sa iyayabang ko lang. Hindi lang pang akin. O yung sasabihin ko, magaling ako kasi magaling sa Bible, ganyan. Kasi nagkakalo, Bible study mo. Ibahagi natin. Kasi mas marami nangangailangan ng salita ng Diyos kumpara sa ating sa ating tatlo, sa ating lahat. Sa pamamagitan na ganun, yung biyaya na yun, kumbaga, uulit na bibigyan ka ni Lord For example, kung bibigyan ko si Bomark ng halimbawa din ng blessing, for example, bibigyan ko ng ano bang pwede ko maibigay kay Bomark? Kotse. Maraming pera. Maraming pera. Ayan, Hindi mo mabibilangin. Bibigyan ng pera si Bomark, bibigyan ko halimbawa araw-araw ng 20 pesos. Dami, laki. Wow! Tapos syempre yung binibigay ko kay Bomark, yung share niya din. Syempre kung ako din yung nagbibigay, gaganahan ka magbigay kay Mark. Oo, kasi naku. binabahagi niya sa iba din. Subukan mo nga bro, bigyan mo ako dali. Kaso wala. Kay Jud. Siyempre gaganahan ka magbigay. Ganun ang Panginoon. Kung talagang binibigyan mo yung iba na galing din kay Lord, gaganahan si Lord. Dodoble niya pa yung bibigay sa iyo Amen. Di ba, Yung mga hinihiling natin sa Panginoon, hindi kayo reject natin Panginoon Di ba nga sa unang pagbasa, humiling ka ng anong gusto mo? Humiling ka ng alak, gatas. Sa akin talaga tiyempo ang unang pagbasa. Hindi ko rin get. Pag sa akin na tiyempo ang unang pagbasa po. Humiling ka doon ng alak at gatas. Hindi ka naman nagiinom. Oo, di ba nagiinom? Gatas siguro. Gatas magal. Sabi na ng Diyos, humiling ka ng alak at gatas, miski wala kang pera o salapi. Di ba, ibibigay sa'yo.
No, kung humiling ka sa ating Panginoon ang kailangan mo at binibigay mo din sa kapwa. Lord, kailangan ko ng panggamot sa pwede may tulong na panggamot sa aking kapatid na ganito, sa kabrother ko na ganito. No, para naman makapagbigay kami ng lakas ng loob sa kapwa Amen. ko kapatid na ganyan may sakit. So yung mga ganun, hindi magsasawa ng Panginoon na bigyan ka ng biyaya kung maganda intention mo. Amen. Na ikakasisiyan mo. Sabi nga, di ba sa unang pagbasa, nagtatrabaho ka nga pero yung kinikita mo, hindi ka masaya. Yes. Walang pinapatunguhan yung pera mo kasi nga walang kwenta yung ginagastos. Dami mong ginagawa pero wala kang pera. No? Oo, may pera ka, saan mo ginagastos? Pinang-online casino mo, o ano pa ba mga pinang-bibingo, kung saan man, di ba, bibili ka ng luho mo, cellphone, bagong cellphone, iPhone 25 na yata, bibili ka ng gano'n, di ba? So, yun yung sinasabi ng ating Panginoon sa unang pagbasa na hindi ka masaya miski may salapi ka. Pero kung may salapi ka na naitutulong mo, nagbabahagi sa iba, doon ka makakamdam ng kasiyahan. Kasi may pinatutunguhan yung pera mo, no? Amen. So, biglang may naalala kwento, Bo. Ayan, nakasigurad na naman to. Ba't ko alam? May naalala ko isang kwento ni Brother Greg at yung kapatid niyang si Makmak. Lagi Oo. niya lagi magkapatid yung Magkapatid yan. magkamukha na yung dalawang yun. Oo, nagkakalapit na nga yun eh. Ito magkapatid na to, sa alas 3 ng hapon, sila yung naglalaro. Naglalaro sila. Itong magkapatid na to, sa sobrang pagod sa kakalaro, biglang ginutom. Oo. Tapos itong si Greg, may nakitang tindahan ng mga tinapay. Bakery, sabihin natin bakery. Kaso, sabi ni Makmak, Greg, wala tayong pera. Wala tayong pambiling tinapay, gutom na tayo. Oo, kaya ngayon, itong sina Greg at Makmak, sabi daw ni Greg, uwi na lang tayo. Uwi na tayo. Tapos habang pauwi na itong dalawang ulkok na ito, may nakitang isang tindahan din ng tinapay. Oo, may isang tindera doon si Lola. Si Lola. Paano yung Lola? Ang pangalan Lola ay si Lola Jude. Oo, si Lola Jude. Si Juday. Oo. Ngayon, dahil sa walang pera tong yung dalawang ultok na yun, si Makmak at Greg, hanggang tingin na lang sila sina Greg Makmak kasi nga, wala silang pera. Ngayon tong si Lola Jude, sabi na ni Lola Jude, Iho, parinig kayo dito. Di lapit yung dalawang, bait na silang Makmak at Greg. Binigyan ng tinapay ni Lola Jude. Okay. Oo. Bait talaga ni Lola Jude. Oo, bait talaga. Kaya love na love yung mga Jude ang pangalan. Oo. Amen. Kaya ngayon, tuwang-tuwa yung dalawa, sina Makmak at Greg. Wow, tinapay! Ang laki! Sabi yung may Spanish bread, tsaka hopyang munggo. Sabi nga no? Tapos, ang sabi ng dalawa, nila Greg at Makmak, thank you Lola Jude, magkano po ito? Ay hindi, iho. Sa inyo na yan. Amen. Sa inyo na yan. So, ba't niyo po kami binigyan, sabi ng dalawa? Kasi masaya kasi ako pag nagbibigay ako. O mas maraming biyaya kasi na dumadating sa amin pag nagbibigay kami ng libre. Amen. Oo. Kaya naniniwala ako, sabi ni Lola Jun, naniniwala ako na pag ikay nagbibigay, ang Diyos ay hindi magsasawang magbibigay din sa'yo. Amen. So, ganun din yung kinikwento ko kanina na kapag yung biyaya mo ay binabahagi mo sa iba, miski alam mo yung walang-wala ka na, yung kukonti na lang matitira sa'yo, pero yung iba, ipamamahagi mo, yun yung masasabi mo na kasiyahan or siya na pagbibigay. Yun yung tatuwagin hindi ka madamot yung kahit kukonti na lang kakainin mo o kukonti na lang matitira sa'yo, masaya ka pa din. Kaya naniniwala ako mga brothers na pag talagang ikaw nagbibigay sa kapwa, nagsisilbi sa kapwa, ang Diyos, alam niya yung sa'yo, yung bibigay na reward sa'yo. Amen. Kaya naniniwala ako doon sa gospel na ang Diyos, kung magbigay yan, siksik, liglig, at umaapaw. Amen. Amen. Okay, Brother Mark, para sa'yo bro, paano mo naman siya ma-apply? Okay, so sinabi sa ating mga pagbasa na never tayong iiwan ng ating Panginoon. Walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pagmamahal. So, ang dapat nating gawin? So, magtiwala tayo ng lubos sa kanya. So, ayan na. Siyempre, sa buhay natin dito sa mundo, ang daming problema. Mayat maya, sunod-sunod. Wala na naman akong pera.
Paano ba kami mamaya? Paano kami bukas? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. No? Sinabi na nga kanina sa ating mga pagbasa, God is a provider, is our provider. No? Talagang hindi siya magsasawa ng kapro-provide. At never niya tayong papabayaan. No? So, yes, malungkot tayo, mag-worry tayo, pero saglit lang. Saglit lang. Magdasal tayo sa ating Panginoon para malaman ng ating Panginoon na tayo lagi natin siyang naaalala. No? So, magtiwala tayong lahat ay malalampasan natin. Even tong mga challenges na to. So, naalala ko, nung mga bata pa kami. No? So, na-experience namin dati na ulam namin, noodles. No? Kami din. Yung ilang kami nun. So, 7 kami, 5 kami magkakapatid. Tapos may nanay ko at saka tatay ko. So, ulam namin, noodles. Ang gagawin ng nanay ko, dadamihan niya yung sabaw. Nung noodles, isa lang yun. Hati-hati kami lahat doon. No, so, tapos, mapapansin mo, ay, nakagraduate na kami lahat. Talaga nagtyaga yung mga magulang ko na kami makatapos. No? At eto nga, nakagraduate kaming lahat. So, minsan, naalala ko yung mga panahon na yun. May panahon pa nga pala na napasok ko, wala akong tsinelas. No? So, di ba, sa school naman, pagpapasok ka ng classroom, tatanggalin mo yung tsinelas mo. Kasi bawal maging madumi yung, yung flooring. So, ako iniisip ko nun, hindi naman siguro nila mahalata. Kasi, tanggal naman yung tsinelas dun sa loob ng classroom. Pero, yun pala, may mga classmate pala ako na nakakahalata na, bakit si Anthony tawag sa kanya elementary. Pati sa labas walang tsinelas. So, pag naalala ko yung mga panahon na yun, nagiging grateful ako na sa mga panahon na to, ay hindi ko na yun na-experience. No? Yes, nakain pa ako noodles, pero hindi lang isang noodles. Dalawa na. At minsan, solo ko yun. Marami kami nakakain. No? So, ganun ng ating Panginoon. Hindi ka niya hayang hanggang diyan ka lang. Pauularin ka niya, ibibigay niya sa iyo yung mga pangangailangan mo at ipapa-experience niya sa iyo na siya ay Panginoon na ibibigay lahat ng kailangan mo. Basta lumapit ka lang sa Kanya. So ako I'm very blessed na yung aking nanay at saka tatay ay talagang nag-serve sa ating Panginoon through our community. Yes. Hindi sila tumigil. No? Yes, may mga challenges, di perfect yung nanay at tatay ko. Pero sila yung tumulong sa amin na mapalapit, lalo na sa akin na mapalapit sa ating Panginoon through our community na talagang pinupush nila ako na umattend. Minsan masama loob ko, pero ngayon naiintindihan ko bakit nila ako pinupush. Kasi nga, para din to sa akin at sa aking pamilya. No, na ngayon, na-experience namin yung tunay na biyaya ng ating Panginoon na yes, may problema, bagong pamilya, may mga bagong problema, talagang maya't maya, sunod-sunod yung challenge. Pero still, I'm very blessed na tinuruan tayo na laging kumapit at magtiwala sa ating Panginoon na kung ano man yung dumating, ano man yung pinagdadaanan natin, ay never niya tayong iiwan. Lagi natin siyang kasama, basta lagi tayong lumapit sa Kanya, wag po natin siyang kakalimutan. No, so, malaking bagay po na tayo ay nagtitiwala. Kasi kung wala yung tiwalang yun, baka mga siraulo na tayong lang. Kasi talagang nakaka-depress ang buhay sa sobrang dami ng challenge. No? Lalo na pagka naisip mo na, naku, paano ba to? Talagang walang-wala na talaga. Ano bang gagawin ko? Pero, ang galing ni Lord kasi may dumarating, maiiyak ka na lang, may biglang tutulong sa'yo na out of nowhere. Minsan, hindi mo talaga ina-expect may mga taong lalapit at tutulong sa'yo. So, ganun kabuti ang ating Panginoon. Ibibigay niya sa'yo. Hindi lang yung kailangan mo, kundi ano pa ba yung mas magpapasaya sa'yo, hindi lang sa'yo kundi sa buong pamilya mo. No, so, yun, importante po yung pagtitiwala at syempre,
kahit na tayo ay, yun nga, minsan nalulungkot or nag-worry, kailangan marunong tayong bumalik sa Kanya. Amen. No? Huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko sa Kanyang pagmamahal. Kasi yung ating Panginoon, never siyang sumuko sa atin. Tama yung sinasabi ni Brother Fernan na tayo pwedeng tumalikod. Pero yung ating Panginoon, never niya tayong tatalikuran. Amen. Kaya po, tayo na medyo, minsan parang wala na tayo sa direksyon papunta sa ating Panginoon. Balik lang tayo. Yan. At ituloy natin yung buhay na, yes, hindi perfect, mahirap, may times na masaya, no? Pero naayon at nasa kagustuhan ng ating Panginoon. At yun ang pinakamasaya. Wala na pong ibang masasaya pa kumpara sa buhay na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon kung siya ang ating sinusunod at pinupursue, yung hinahabol, yung siya yung ating piniplease. Yeah. Napaka-importante po. Wala tayong kailangang i-please kundi yung ating Panginoon. Amen. Amen. Shoutout nga pala kay Tita Lina at kay Tito Leo. Yes, amen. So, ngayon naman, pakinggan natin yung application na sasabihin ni Brother Fernan. Okay, mga kapatid, sa akin naman, ang dapat natin gawin mga kapatid, syempre, abutin natin yung biyaya ng ating Panginoon. Amen. Mag-initiate tayo. Suklian natin yung initiation ng ating Panginoon. Yung kanyang actions para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, Amen. salubungin natin. No? Huwag tayong nakatayo lang. Huwag tayong tumalikod at huwag tayong maglakad palayo. Yes. Kundi, humarap tayo at tumakbo tayo papunta sa Kanya. Yes. Kasi yung grasya niya, mga kapatid, para sa lahat eh. So, hindi ka mauubusan. Ang kailangan lang, bilisan mo para maaga mong makuha. Di ba? Yes. Kasi ano pa bang iniintay mo? Ano ba yung reason bakit nandyan ka pa rin? Ba't ayaw mong umalis dyan? Yes. Ayun na nga, pinapakita na sa'yo. Ito yung maganda, anak. Ito yung totoong kaligayahan. Ito yung sarap ng buhay na hinahanap mo. Halika na. Di ba? Halika na. Alam niyo mga kapatid, kung nalalaman nyo lamang, or kung nalalaman lang talaga natin mga kapatid, yung kabuuan ng inihanda ng ating Panginoon para sa atin, feeling ko mga kapatid, hindi na tayo malulungkot. Yes. Hindi na tayo magpapakapagod sa mga walang katuturang bagay. Hindi na natin lilibangin yung sarili natin sa mga bagay na mali. Amen. Kasi, aasamin na natin yung perpektong biyaya ng ating Panginoon. Yes. Kaya mapalo tayo mga kapatid kasi kahit pa paano binibigyan tayo ni Lord ng idea. Ito yung makukuha mo. No? Hindi niya lang dinidescribe lahat. Kasi syempre mga kapatid, kailangan asamin mo pa rin eh. No? Yes. Kumbaga, hindi na pananampalataya kung ipapakita na ni Lord lahat ng ebidensya. No? Hindi na faith yun. Yes. Proof na, di ba? So, kailangan mga kapatid, kung lumakad ng 2 hakbang ang ating Panginoon papunta sa atin, 10 hakbang yung takbuhin natin para mabilis natin siyang makadao pang palad. At itong buhay natin dito sa lupa mga kapatid, na biyaya rin ng ating Panginoon. Huwag nating masyadong mahalin to. No? Tandaan natin, ito ay lamang, temporary arrangement. No? Yes. Merong eternal gift at engagement tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong magpabulag sa mga bagay na pansamantala lang. Naiiwan natin na walang kabuluhan. Amen. Doon tayo sa eternal, sa perfect, at sa overflowing na blessing ng ating Panginoon. Yes. So, kung tayo mga kapatid ay isang manlalayag, no? Kung tayo ay sabihin natin mga ekspertong manlalayag. Sanay tayong tumawid ng dagat, no? Alam nating bumasa ng bituin.
alam natin gumamit ng instrumento, no? Pero, dumating yung time, sira yung instrumento mo. Pagdating sa kalagitnaan ng dagat, dumilim yung langit. Anong gagamitin mo ngayon? Wala kang instrumento, walang star. Sobrang dilim. Alam niyo ba si Lord, nag-iwan pa siya ng lighthouse sa kabilang pangpang. May masusundan ka pa rin. Kahit walang-wala ka na, kahit ubus na ubus ka na, at yung mga kakayahan mo, nagamit mo ng lahat pero wala pa rin. Yun yung moment na ipapakita ng Panginoon kung gaano siya kagaling. Amen. The perfect situation for God to display His awesomeness, His glory. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot pag nahihirapan tayo. Yes. Huwag tayong manlumo kapag down na tayo. Amen. Kasi tandaan natin, asahan natin at panghawakan natin, ito yung moment na magiging perpekto ang himala ng ating Panginoon. Praise God. Dahil ang kanyang kapangyarihan is made perfect through our weaknesses. Yes. So, ano pang ikakatakot mo? Ano pa bang iniintay mo? Salubungin mo na. Yes. No? Asamin mo na. No? Pagdaanan mo na yung dapat mong pagdaanan. Kasi, we should be excited sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat mga kapatid. Amen. Thank you. Juan, Yeah. next one na naman. Again mga kapatid, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Praise Tinapay. God. Yes. Kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. Kung sa ganun matulungan niyo naman po kaming ikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. Yes, po, meron po diyang comment section. So kung ano yung gusto nyo sabihin or kung ano yung napulutan yung aral sa gospel or pinag-usapan namin ngayon, i-leave nyo po dyan. Ayan, so meron din po kaming merchandise na Usapang Tinapay. Ito po. Ayan, so meron po kami. So kung sino gusto mag-avail, yan, mag-message lang po kayo sa amin. So meron din po kaming Usapang Tinapay podcast FB. No? So pa-like, share, subscribe. So pwede po kayo dyan mag-DM. Message kayo ng mga gusto nyong merchandise na gusto nyong orderin. Papadala namin sa inyo. Sa bahay nyo. Papadala namin yan. So go Mark. Praise God. So, grabe ang Panginoon natin. No? Talagang pinatunayan niya kung gaano tayo kamahal. Gaano niya tayo kamahal. So, magitan ng mga provisions niya, na never niya tayong iiwan, at talagang ibibigay niya sa atin yung ating mga pangangailangan. Amen. No? Talagang never wala sa salita ng Panginoon na tayo ay kanyang papabayaan. Amen. Talagang, amen. Praise God. No? Amen. So, talagang next week, syempre, ganoon ulit. Marami ulit tayong matututunan. Syempre, bago na naman. Laging bago, laging fresh. Kasi ang ating Panginoon, laging may pinaprepare na bago para sa amin. So, kita-kita po ulit tayo next week sa panibagong episode ulit. At, yun, i-enjoy po natin. So, syempre, lagi po nating tatandaan. Ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!